At kaugnay pa rin po na nangyaring malakas sa lindol po sa lalawigan ng Leyte, makakausap po natin sa linya ng telepono ho ang Governor ng Leyte, walang iba kundi si Governor Dominic Petilla. Governor, maupay nga udto. Yes, maupay nga kulok, maupay nga udto. Alex? Opo, si Alex Santos po to. Okay, Governor, I'm sure kaninang umaga, buong umaga ho, ay kayo po ay nakapaglibot na ho, nakapag-ikot. Meron na po ba tayong assessment po kung meron na ho, pinadala ho mga datos ang mga local governments po ng Ormoc and Cananga para ho makita ho natin ang amount of damages po dito sa nangyari pong lindol, Governor? Yung Ormoc, by the way, is not is an independent city, Okay. chartered city. So hindi sila under sa province, no? Yes. Ang under dito yung municipality of Cananga. Cananga, yes. Opo, kumusta So, na po? Meron po bang amount of damages na po binigay po ang Cananga town, sir? Sa ngayon wala pa naman, pero siguro meron na silang kasi nag-declare naman sila ng state of calamity. Opo. Of course, nag-usap naman kami kagabi ng mayor. Ang province naman talaga magsusuporta sa sa rehabilitation nila sa mga barangay, no? Para hindi naman siguro gano'n kalalaki, although nandyan din naman ang ating mga national government agencies na usually handa naman sila tumulong. Yes. At in terms of damages po sa infrastructure, especially roads and bridges, ano po ba ang nakita ho yung mga damage nung kayo po ay naglibot na po dyan sa inyong pong area, sir? Well, kagabi, nandun ako, galing ako sa Albuera, going to Ormoc. Actually, nung lindol, nandun ako sa Albuera. Yes, sir. No? Tapos, pumunta ako ng OTH, and then dumaan ako ng Cananga, no? Siguro mga 11 o'clock ng gabi nandun kami. Hanggang nakarating ako dito sa Palo, no, kanina. So far, wala namang yung mga kalsada, yung mga tulay. Buo naman, no? Kasi yun yung in-expect natin na nandyan yung major na damage. Yes. And we all know, Governor, na ang area ho ng Cananga ay mountainous area ho yan. At meron, I'm sure, gumuho po mga lupa from the mountains. Meron po kasing mga reports na kailangan daw ho ng mga heavy equipment. Ito rin po bang inyo pong hinihingi po sa Department of Public Works and Highways, Governor? Hindi. Yung kahapon pa ng hapon, Opo. may napadala na kami mga heavy equipment sa province doon sa Cananga, no? In fact, yun yung nasa picture na ginawa nilang kalso, no, yung ng loader para hindi bumagsak ang building, yung pinadala namin sa province. Meron ding report kahapon pa na doon sa barangays, doon pa sa mountainous barangay, ang labas sa Cananga town proper, no, pero barangay ng Cananga pa rin yan. May report doon na may nag-landslide, tapos hindi madaanan yung kalsada. Pero as of 9 p.m. kagabi, nadadaanan na. Oho. At kumusta naman po, Governor, yung kondisyon po ng mga injured individuals? May mga immediate po ba silang pangangailangan? Kung meron po, baka pwede ho ninyo sabihin dito sa PTV News, Governor, para makatugon po ang national government for any assistance po, sir. Go ahead, sir. Well, ang national government, through yung DOH, no, through the EVRMC, yung Eastern Visayas Regional Medical Center, nagpadala rin sila ng team doon sa Ormoc District Hospital. Ang Ormoc District Hospital is operated yan ng province of Leyte, no? So nagpadala sila ng mga doctors and supplies kahapon, and then nagpa-augment din kami ng mga medical doon, mga surgeons, mga ganon, galing sa ibang hospital. Pero in the end, hindi naman ganoon karami, no, kasi may mga, in fact, yung mga nakuha namin ng mga survivors doon sa building na gumuho, merong 7 na buhay, no, isa yung patay. Yung 7, yung isa yata nandyan pa sa ospital kasi parang medyo kailangan na yun ng surgery. Yung iba naman parang kagabi pa na nagsiuwian na yung iba, no? So hindi naman ganoon mga sugat-sugat, ginamot lang tapos nakauwi na. So natutugunan naman po ng provincial government po, no, sir? Yung pangangailangan po nilang medical, sir. Okay naman po, sir.
Yes, okay naman. Oo. And then nandyan naman ang EPRMC na nakikipag-ugnayan doon sa ating mga tauhan sa provincial at saka city health officers. Okay. Lastly, Governor, dahil sa ngayon po, sir, no, can you confirm na until now wala pa po kayong kuryente ho dyan? Yes, wala pa rin kuryente ngayon. Di pa natin alam kung ano pa ang problema doon sa power, no? Hopefully makakuha din tayo ng update sa MGCT. Kumbaga posibleng yung planta kasi ang planta ng ang geothermal plant, yun yung malapit doon sa epicenter. No? Kumbaga nasa ang Cananga town proper, bundok na yan. Sa isang barangay pa niya na mountainous na barangay, nandoon yung geothermal plant. So, yung epicenter doon sa bundok na yan. So, hindi pa natin din alam na kung may problema ba ang planta or yung linya ba ng NGCP palabas sa planta or yung mga sa distribution lines natin. So, we're still trying to get some updates on that. No? Hopefully later today. With that, Governor, thank you so much po sa inyo pong oras dito po sa PTV News at good luck at ingat po kayo sa area po, sir. Thank you, sir. Thank you din. Thank you din sa inyong mga nakikinig lahat. Okay, si Governor Petilla po yan ng lalawigan po ng Leyte.